Hello po mga kababayan at mga kaibigan. Welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at mga reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Okay, so shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. May God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Duterte's, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga nais gawin ng mga OFWs na mga bulag at mga tangang sumusunod sa mga Duterte. At ganun din po ang mga dilawan, binakbakan ang inyong biping mahilig magsulat ng mga acknowledgement receipts ng mga kathang isip. No? Binakbakan po siya ng mga dilaw dahil sa kanya pong sinabi patungkol sa kanyang ama. Pero may babatikusin din tayo ditong isang purong dilawan. Okay, so unahin natin mga kababayan, eto po no, yung mga nais ng mga OFW na mga tanga at bulag na nagsasabing wala daw magre-remittance. Ayan po, binlurt out po yung kanyang FB account para hindi naman po kahiya-hiya itong tanga at bobo na ito. Ayan po ang sabi ni Larry Gadjon sa mga DD shit. Okay, mga tanga at bobo. Mga tanga at bobo. Sabi dyan, OFWs, Zero Remittance Week. March 28, birthday po yan ni Digong. April 4, 2025. Naku, Diyos mio. It is time for the current administration of the Republic of the Philippines to realize the great mistake they made against former Digong. Ay, naku naman, grave mistake. Di ang gawin ninyo, di samahan nyo si Digong dyan sa sahig. Dyan na lang kayo, wag na kayong babalik ng Pilipinas. So what kung hindi kayong magbigay ng remittance, ha? This powerful global campaign will launch on the occasion of our beloved former President 80th birthday. Sige, gawin ninyo. A week of zero remittances will send a strong message. This is a significant loss for the Philippines economy. Ganun ba? And the administration must heed the call of every state ever back to our homeland. Ibalik ninyo. Gawin ninyo. Di ba powerful kayo? Gawin ninyo. Dukutin nyo si Digong dun sa kulungan ng ICC, mga hindot. Initiative of Maisog pala, Croatia chapter. Di wag kayong magpa-remit. Pakialam naman namin. Pero kaming mga Marcos supporters, mga Marcos loyalista na sa ibang bansa, ay mag-remit kayo, Mag-remit kayo. Ako, magre-remit ako sa nanay ko. Ang nanay ko ngayon, kinakailangan ng tulong dahil na disgrasya. March 28 dito sa Amerika, magre-remit ako sa nanay ko. Ipapakita ko sa inyong mga hindot kayo. Magbibigay ako ng ekonomiya, no? Ang panawagan ko sa mga Marcos loyalist supporters, mag-remit tayo between March 28 to April 4, isang linggo rin. No, mag-remit ka ng 28, 29, 30, bahala kayo, tapatan natin to. No, itong mga to, akala nyo powerful kayo, wala nga kayong 32 million. Hindi nyo nga mailabas yung 32 million, puro kayo daldal. Puro kayo naniniwala sa sinungaling at mga mandarambong. Initiative of Maisog. Kung maisog ka, matapang daw sila. Mga takbuhin naman kayo. Gawin ninyo. Sinong magsasaper? Huwag kayong magpadala sa pamilya ninyo, Kayong mga hindot kayo. Para kung may babayarang bills ang mga pamilya ninyo, late na sila. May penalty na. Sinong magsasaper? Sinong magsasaper? Si Digong? Sinong magsasaper? Ang Duterte family? Mga gonggong. Bilyonaryo ang nakurakot ng mga yan. Bilyon. May 51 billion, may 42 billion, at ilang milyon kay Sara Duterte na 3.6 billion confidential funds.
may 12.5 billion pa na galing sa DepEd. Mga animal, akala nyo naman maaapektuhan ng mga Duterte sa gagawin ninyo na hindi pagpapadala? Bakit kayo lang ba ang bumubuhay sa economy ng Pilipinas? Mga gonggong! Wala kayong originality, ginawa na to ng mga dilawan. Gaya-gaya, mga puto maya. Sige, huwag kayong magpadala, kayong mga tanga at bobong mga Duterte supporter, ha? Huwag kayong magpadala sa pamilya nyo. Para isang linggong gutom ang pamilya nyo tapos hihingi ng ayuda sa gobyerno. O, sino may kasalanan? Kasalanan ng gobyerno, mga gonggong! Mga animal. Sinong tinakot ninyo? Ha? Sinong tinakot nyo? Ang gobyernong Marcos? Kung wag nyong padalan yung mga pamilya nyo, maging patay gutom doon, saan tatakbo yan? Saan tatakbo? Sinong sisisihin? Ang gobyernong Marcos? Sisisihin si Speaker, si FL Lisa? Yun na naman tayo. So ibig sabihin, hindi nyo mahal ang pamilya nyo. Mas mahal ninyo ang pamilya Duterte. Sa palagay ninyo, mahal kayo ng pamilya Duterte? Sa palagay ninyo, tutulungan ng pamilya Duterte ang pamilya nyo nagugutom sa Pilipinas? Puta, unahin mo na nilang sarili nila. Oo, ngayon, pag tinulungan kayo ng Duterte, may utang na loob kayo. Ibigay ninyo ang buhay ninyo sa mga Duterte. O dyan, magsama-sama kayo sa ICC. No? Dapat lahat na lang ng Duterte minions, followers, mga uto-uto, mga tanga at bobo na nasa Pilipinas, pumunta na kayo sa ICC, pakita nyo yung 32 million ninyo. Ha? Ipakita nyo may bilang kayo. Baka tawanan lang kayo ng ICC. Wala kayong jurisdiction dito. Baka lahat kayo hulihin, doon kayo, ibartolina kayo sa gitna ng Atlantic Ocean. Di ba, mga kababayan? Mahiya naman kayo. Tapos pag walang makain ng pamilya ninyo, sisigaw kayo, nagugutom na kami, naghihirap na kami. Tapos kayo dyan, Croatia, Europe chapter, sawa-sawa kayo, no? May kinakain kayo, yung pamilya nyo, ni Sardinas, wala. Ha? Tapos maghahanap ng 20 pesos kilo ng bigas, wala rin. Kasi walang pambili. O paano kung may babayarang tuition mga anak ninyo, mga hospital bill ng misis ninyo o mga anak ninyo? Sino mananagot? PhilHealth. Ganon. Di palaasa din pala sa gobyerno. Biruin mo, 1 linggo kayong di magbibigay ng pera, maski na 1 araw, walang remittance. Sinong tinakot ninyo? Sinong inapi ninyo? Di yung pamilya ninyo, gonggong. Yung susunod dyan sa panawagan ng Maisog Croatia chapter, Europe, tanga at bobo na lang kayo. Now, mga kababayan, ito na naman po ang sinabi ng inyong BP Pusit, no? Na kung sinasabi niya, kasi gustong-gusto daw ni Digong na sana iuwi na lang siya sa Pilipinas. Ang sabi naman ng anak niya, ayan, sinako din sa kanya yon, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it, basta maiuwi lang ako sa Pilipinas. Paano? Unang-una, bago bumanat ang mga dilawan, dapat tinanong nyo si Sara Duterte. Paano maiuwi ang tatay mo? Inaakulong nga sa ICC, dudukutin? Dudukutin ng mga special forces, ng mga SAP ng Pilipinas? No way! Diyan ka mabubulok, Digong. Tapos ginamit mo pa ang pangalang Ninoy Aquino. Ay, tama tayo mga kababayan. Kasi meron pong nagbulong sa atin na sinasabi, alam mo ba, Tokis, talagang balak ni Digong na maging Ninoy Aquino 2.0. Nung nasa Hong Kong pa lang siya, yung sinasabing gawan nyo na ako ng rebulto. Tapos yung sinasabi niya doon sa aeroplano, patayin nyo na lang ako. No, wag nyo lang akong dalhin sa ICC sa ibang bansa, dito na lang ako mamatay, patayin nyo na lang ako, barilin nyo na lang ako. Talagang gusto niyang maging martir. Gusto niyang maging hero. Oo, totoo po 'yon. No, yung sinasabi niyang gawan ako ng rebulto, mag-ambag-ambag kayo, $5, $10. Puta, gagastusan pa ng OFW rebulto mo sa dami ng nakulambit nyong pera. Yan ang totoo, sabi niya, nung anak niya, naputol yung script Naiba yung script, mga kababayan, kasi yan totoong bulong sa atin.
Gusto niya maging Ninoy para po saklawan niya na si Ninoy. O tapos sino yung nagsasabi? Si Marcoleta na in the future daw baka ang national hero na natin si Digong, hindi na si Jose Rizal. O di ba? Pare-pareho sila ng linyahan. Pareho sila ng nasa script. O ngayong pumiyok ang mga dilaw. Oo, pumiyok ang mga dilaw. Unahin natin si former Secretary Senator Leila De Lima. Anong sabi ni De Lima? Ninoy Aquino returned to the Philippines knowing it could cost his life. His courage was for the nation, for democracy, and for the Filipino people. Duterte's drama today is nothing but a desperate attempt to escape accountability. Justice isn't swayed by melodrama, only by truth. Correct? Huwag kayong masyadong madrama. Parang panood nyo kasi ng drama, whether Tagalog, Korean, or Japanese, or whatever drama ang pinanonood mo, Pusit. Pero kay Pusit, ang pinanonood niyang drama ay yung sarili niyang drama. Ano yon? Putet, putet, putet. Masyado kayong madrama no? Pero gamit na gamit yung tatay nyo for your own personal interest. Kala mo na, close na close siya sa tatay niya. Ginagamit niya lang tatay niya. Mangga rin yan, manggagamit. Si De Lima, galit na galit. Dilaw yan eh. Anti-Marcos din yan. Ito, si Yusek Claire Castro, attorney. May sinabi rin siya sa kanyang press ko, isa rin to, kakamping to hinahanin tulad ba ni BP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo naman pong ikumpara ang sarilo, ikumpara ang dating Pangulo Duterte kay Ninoy na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder of crimes against humanity. So yung pong sabi ni Attorney Claire, mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Totoo po yun. Totoo po yun, may article po. Ayan tingnan ninyo. Ang gusto ni Digong patay ng 3 million na mga drug addict. 3 milyong Pilipino ang gustong patay ni Digong dahil mga drug addict daw. Nasaan? Ba't di mo pinagpapatay? Nasaan ang katotohanan ng datos? Nasaan na ang taong ito ay drug addict o drug pusher o tulak? Wala eh. 3 million, yun po ang pangarap niya. Kaya nga po kinastigo sa dyan ng German government si Digong. Kaya nga hindi magandang relationship ni Digong sa European countries kasi binababoy niya ang mga European leaders. Tapos ikukumpara mo kay Ninoy Aquino, di nagalit ang dilaw. Ako po, ang masasabi ko, si Digong may kaso ng crimes against humanities. Baka during that time, wala pa yung ICC. Si Ninoy Aquino, hindi ko alam kung pinaglalaban niya. Baka pinaglalaban niya, gusto niya rin maging presidente. Kaibigan niya si Pangulong Marcos Frat brothers yan di ba? Yun nga lang, gusto ni Ninoy, ako maging presidente. Sa totoo lang, may pagka-traidor din si Ninoy, di ba? Yung Saba, basahin nyo na lang yon. Yung mga hindi nakakaalam sa Saba claim na ginawa ni Ninoy, bakit siya may Malaysian passport? Di ba? Pagta-traidor. Wala ngang mass murder. Pagta-traidor naman, di ba? Mga makapili din, ngayon, ito yung pinakamadinte. Ito ang pinakapatinding anti-Marcos sa lahat ng anti-Marcos. Ito, wag nyo tong iboto. Si Luke Espiritu, puro yabang po ito mga kababayan. Ano ang sabi ni Luke Espiritu? Maganda na sana Luke Espiritu pero kupal ka talaga no? Sabi niya sa quote card na yan, kayo ng tatay mo ang naging instrumental sa pagbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Si Ninoy ang naging instrumental para sila bumagsak. Ganun ba? Si Ninoy bang instrumental? Drama rin yun Pare-pare silang madadrama. Pag pinatay tatay mo, ang tawag yan ay justice. Noong pinatay si Ninoy, ang tawag doon ay injustice. Really? Yan ang naratiba ni Luke Espiritu. Luke Espiritu, kahit na ito pang sabihin mo, na magagandang mga salita para kay Ninoy, traidoy pa rin si Ninoy para sa akin. Mas gustuhin niyang guluhin ng bansa noon kaysa makipagtulungan. Di ba? Ano bang naisulat na batas ni Senator Ninoy Aquino Jr.? Di ba nakipag-cooperate siya sa mga communists? Di ba? Nagtatag ng mga insurgents hanggang ngayon. Di ba? Tapos sinasabi niya, sabi ni Luke Espiritu, hinarap daw ni Ninoy ang mga bala ni Marcos. Kung hinarap ni Ninoy, bakit nakatakbo pa siya ng Amerika? Di sana nung kasagsagan ng mga insurgents noon, dapat si Ninoy, no? Tingnan nyo na lang yung binuo nilang insurgents sa Tarlac, yung grupo na yan. Yung pakikipagtulungan ni Ninoy sa mga insurgents. Yung mga sila ABB. Tanungin nyo.
Alam ni Luke Espiritu, matalino yung gago na yan eh. O di ba? Sinabi niya, hinarap daw ni Ninoy ang bala ng mga Marcos. Eh bakit? Nakaabot pa siya ng Amerika, nagpagaling pa. Nagpumilit lang bumalik. Dahil na intelligence nila ng Marcos government na may gustong yumari sa kanya, pero ibinintang sa Marcos ang pagkamatay niya. O ngayon, nasaan ang ebidensya? Na yung balang tumapos kay Ninoy ay galing sa Marcos. Napatunayan ba ng korte ng ating bansa na si Apo Lakay ang nagpapatay kay Ninoy? Wala po. Pero ang sisi kay Marcos, o di ba, Luke Espiritu, o wala kang ebidensya. Wala kang court record. Wala kang court final verdict na ang Marcos Apo Lakay ang nagpapatay kay Ninoy. Na ang balang tumapos kay Ninoy ay ang galing sa utos ng Pangulong Marcos. Wala po. Di ba? O sige, kayong mga dilaw dyan. Patunayan nyo. Court document. Desisyon ng korte. Na ang nagpapatay kay Ninoy ay ang dating Pangulong Marcos, Edralin Marcos Sr. Di ba? Luke Espiritu? Pero ang pinangangalanda mo pa rin. Marcos pa rin. Maisingit mo lang ang Marcos. Kung bibirahin mo ang Duterte, birahin mo yung Duterte. Iwanan mo ang Marcos. Eh hindi mo magawa kasi alam niya ng naratiba mo. Di ba? Galing-galingan kay, di ba? Oh, fake news. Fake news si Luke Espiritu. Huh? Ngayon, kasalanan ba ng Marcos kung tinulungan sila ng Duterte? Duterte ba ang nagbalik sa power sa Marcos? Hindi pa. Mga Marcos loyalist and supporter, ang Marcos supporter at loyalist tumulong lang kay Digong. O, di ba? Silang may utang na loob sa mga Marcos loyalist at supporter. Dapat silang magbayad utang sa amin. Di ba? O, Luke Espiritu, kahit kailanman di ka magiging mambabatas. No? Baka siguro sa pagiging representante, yung party list, gamitin mo 'yon. Pero yung pagka-senador, lagi mong isinisingit sa naratiba mo ang Marcos. Move on ka na! Yung utak mo nandun pa sa 1960s. Eh bata ka pa naman, gonggong. Di ba? Oh, tali-talinuhan si Attorney. Oh, birahin mo yung mga Duterte, wag mong isingit ang Marcos. Yan ang ayaw ko sa iyo eh. Di ba? Yabang-yabang mo eh. Akala mo kung sino ka eh. Di ba? Oh, sino ba to? Oh, patanda pa pala ako dito eh. Patanda lang ako ng buwan. Pareho lang kami ng taong pinanganak eh. Oh, kung may alam ka sa martial law, may alam din ako sa martial law. Di ba? Pareho lang tayo eh. Patanda pa nga ako sa iyo eh. Di ba? Oh, kung sabing marami kang alam sa martial law, marami kang alam sa mga Marcoses, pareho lang tayo. Oh. Di ba? Akala mo lagi mo sinisingit ang mo sa Marcos eh. Oh, kala mo naman ang gagaling ng mga amo mong dilaw, mga kasamahan mong dilaw. Oh, di ba? Ay, come on, dude. O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo diyan, no? Si Sara Duterte, kinukumpara ang kanyang ama kay Ninoy. Eh, di nagalit ang mga dilaw. At ganun din po, yung mga OFW na mga tanga at bobo na mga supporter ng Duterte ay nananawagan ng no remittance between March 28 to April 4. Eh, di wag. Sintinakot nyo. Pero kaming mga Marcos supporters, loyalists, mag-remit tayo. Di po ba? O yan, mag-remit tayo. O, di wala. Mga pulpul yan eh. Wala man 32 million yung mga gunggong na yan. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.